Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Dahil po, ang laging titingnan mo na sa bawat desisyon ay yung value ng isang buhay na relasyon sa Diyos. Naalaala ko, nasa Vancouver ako at nagsalita ako sa simbahan doon, pumunta ako sa mga Bible studies at iniingganyo ako noong 1997. Ang sabi niya, Pastor, susuportahan ka namin, dito ka na, sa Vancouver. Napakaraming Pilipino dito. Hindi na po ako nag-isip. Sabi ko, oo nga. Pero mas maraming Pilipino sa Pilipinas. It's not money. Ang mahalaga po ay ang asawa ko po ay registered nurse ng New York at New Jersey. Nung sabihin kong pakakasalan ko siya, hindi na siya nanalangin. Umuwi na lang siya. Kaya siya ngayon ang pinakamaligayang nurse sa ibabaw ng lupa. Amen? O purihin ang Panginoon. Kaya nga po, hindi po mahirap ang desisyon. Huwag ka lang titingin sa pera. Tumingin ka lagi ay sa Diyos. Dahil meron lagi siyang gagawin. Tinanong ang isang lalaki, dahil siya ay anak ng mayaman, at siya'y pamamanahan din ng kanyang mga tiyuhin. At ang sabi niya, huwag ka nang magmisyon. At kung titingnan niya ang yaman, wala na siyang kailangang pera. Pero hindi. Nung siya ay nag-iisa, ito ang tinig na narinig niya. Ano ang ibig mo? Mataba at malusog na katawan, pero payat ang iyong kaluluwa. Medyo na-puzzle siya dahil ano ang ibig sabihin ng boses ng banal na Espiritu? Ang ibig sabihin, kung mayaman ka nga at payat naman ang iyong kaluluwa, at niugnay niya sa sinabi ng Panginoon, ano ang mapapala ng tao na makamtan man yan ang yaman ng mundo kung ang kapalit naman ito ay kapahamakan ng kaluluwa? Bakit tayo makikipagsapalaran samantalang dito ay hindi naman tayo nagkukulang? Darating ang ating takda. Ulitin ko, darating ang ating takda. May isang kapatid na napakaalam dito, architect by profession siya. At siya nagpaalam sa kanyang boss. At idinalangin ko siya ng todo, na-approve. At ang kanyang sweldo sa Dubai ay halos kung ilan doble ng sweldo niya dito. Bagamat sa Dubai, open city ito at napakarami ng mga churches, nakalimutan niya ang pinagmulan niya at nag-iisang napakaalam sapagkat ang kanyang mga anak ngayon ay kaiba na ang pagkain kaysa nung siya ay naririto. At nung siya ay magbakasyong minsan, nangako siya na may gawain dito noon at ang sabi niya, ako ang magpapakater. Pero hindi niya nagawa yun. At ang nakalulungkot doon, nagkaroon ng retrenchment sa Dubai at isa siya sa natanggal doon sa hanap buhay. At sa sobrang hiya, hindi na siya makabalik dito sa gawain.
At siya ay ayaw rin tanggapin ng kanyang pinanggalingang kumpanya. Wala na akong balita sa kanya kung saan siya naroroon. Laging tandaan mo, siguraduhin mo muna, pag hindi tiyak ang iyong buhay espiritual, huwag ka nang mag-trial on error. Yun lang ang payo ko at ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang kayamanan natin ay nasa Pilipinas. Sapagkat kaming mag-asawa ay nanindigan. Nung sabihin ng Diyos na tumigil ka na sa hanap buhay, mag-concentrate ka na sa paglilingkod sa akin. Sinunod ko po yun. So since August 31, 1983 hanggang ngayon, kailanman hindi ko na tandaan na nagkulang ang Diyos. Ang ating kayamanan nasa Pilipinas. Pupunta tayo sa ibang bansa as tourist at magpapalipat-lipat tayo ng mga bansa sapagkat sa Pilipinas, payayamanin ka ng Diyos. Salamat sa ilang pumalakpak. Sapagkat hindi nila maunawa na nasa Pilipinas ang kayamanan. Kaya po pinag-aagawan ng Pilipinas. Pati isda natin, napaka-mamahal. Yung pinakamahal na isda sa Hong Kong na worth $3,000, nakukuha lamang ay sa dagat ng Pilipinas. Kaya nga ang armada ng mga fishing boat ng China nagkukumpul-kumpul dito, hindi po para sa kung anumang bagay, dahil napakaganda ng isda sa karagatan ng Pilipinas. First class ang tuna sa Pilipinas. Kaya kaunting tiis lang, kung narinig mo yung kapahayagan, mangyayari yan. Ginawa namin na mag-asawa, at sabi namin sa mga anak namin, hindi kayo maghahanap buhay, maglingkod lang kayo sa Diyos. At kung kayo mag-aasawa, kailangan naglilingkod din sa Diyos ang inyong asawa. Kaya yung asawa ni Pastor Dexter, naglilingkod din sa Diyos. Ako ang nagbunsod sa kanila na mag-negosyo. At nung makakamit na nila na nakapagtayo sila ng 2 bahay, ang sabi ko, tigil na. Mag-concentrate na kayo sa ministeryo. At si Pastor Kenneth, nung sabihin ko, magpapakasal lang kayo kung magre-resign ang asawa mo sa Saudi. At si Cathy, dahil mahal na mahal niya si Kenneth, Pastor Kenneth, nag-resign. At pag tinanong ni Pastor Kenneth ang kanyang asawa, wala raw pinakamaligayang buhay kundi ang siya ay napangasawa. Amen. Kaya nasa Pilipinas po ang ating kayamanan. Huwag ka na sumubok pa sa ibang bansa. Pasara na yon. Tayo'y tuloy-tuloy na ang kayamanan sa Pilipinas. Mark my word, nasa atin na ang simula ng kayamanan. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng Korean pastor noong 1996. 15 bansa lang naman po ang narating ko dahil sa paglilingkod. At sa Korea, 12 times na ako at ngayon ay inaanyayahan uli ako na pumasyal uli para naman sa Tutubi Festival nila. Dahil doon daw, sabi ko may tutubi rin sa Pilipinas eh. Pero ang sabi, doon sa Tutubi Festival, dadapo sa iyo ang mga tutubi. Eh sabi ko, bahala na ang Diyos at gusto nila ako'y kasama talaga. Pero atin pong unawain na ang ating yaman ay nasa kamay ng Diyos. Amen po ba? Nasa kamay ng Diyos. At kahit saan ka pumunta, kapag hindi mo hinanap ay sa kamay ng Diyos, ang yaman po ay mailap. Wealth is elusive if you will not seek it in the hand of God. Kaya nga po, napakaganda po na tayo ay nagkakatipon-tipon sapagkat mismong ako ay patutuo ng isang buhay na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya nga po, simple lamang po ang mensahe na 3 ulit kong renevise. Great declaration from great expectation. Great declaration from great expectation. Kaya sabi ng Diyos, ituro mo bukas na magkaroon yung mga dadalo ng great expectation.
Ikaw ba'y talagang may inaasahan sa pagdala mo sa revival? Kailangan hindi kagalingan lang dahil ang kagalingan yan po ay basic po yan. Kaakibat talaga ang kagalingan kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon. Pero yun pong malaking biyaya at pagpapala, kaiba po yan. Amen? Kaiba po yung malaking biyaya at pagpapala, yun po yung manggagaling sa kamay ng Diyos. Nung pauwiin ko ang asawa ko, may naipon ka ba? Meron ka ako. Magkano? Kasal na kami noon, 300 pesos. That was 1975. Ano kang makakabuhay ng pamilya na 300? Out of job pa ako nung pakasalan ko siya. Hello? Pero dahil malaki ang pananalig niya sa akin, dahil sobrang in love kami sa isa't isa. Amen. So, napakatindi po. Tapos yung pangarap ako na magkaroon ng sariling bahay, meron ka bang pampagawa ng bahay? Wala. Pero may pangarap. Kaya pinakikita ko lang po, kukuha kayo sa Diyos, hindi kung kani-kanino. At tinuruan ako ng Diyos kung paano ako magkakabahay. All wisdom from above. Kaya makinig ka sa eksperto at veterano. Kapag hindi ka marunong humingi sa Diyos, ikaw ay kung saan-saan pupunta. Pero wag, magiging maalab sa taimtim na pakikipag-ibigan sa Diyos. Pati sasakyan, sinasabi ng Diyos, bibigyan kita sa ganitong panahon. Maghintay-hintay ka lang. Kaya nung magkaroon kami ng sasakyan, ito namang mga anak namin ay talagang manang-mana sa tatay at nanay. Inilelehan yung sasakyan namin. Mapa sa akin ito, mapa sa akin ito. At true to what they are declaring, great declaration from great expectation. Pag meron ka pong pambihirang pag-asa sa Diyos at may pambihira kang pangarap na buhat sa Diyos, magiging ka pong matapag na ipahayag yung iyong inaasahan. So tonight is the night of exercising great expectation from God. Amen? Hallelujah. At ang sabi nung Korean pastor, ang sabi sa akin, personal po yun, Pastor, I know that the next move of God is in your country. Will you please remember us here in Korea when the prosperity will be transferred to the Philippines? Tingnan mo po, ang daming Koreano dito. Dahil narito po ang kasaganaan. Bakit po marami ritong mga foreigner? Dahil narito ang kayamanan na wala sa ibang bansa. Amen? Kaya nga ating unawaing mabuti, great declaration from great expectation. Hindi ka po makakapagpahayag kung wala kang pambihirang inaasahan. Ikaw ba may pambihirang inaasahan? Amen. Purihin ng Panginoon. Ituloy mo yan. Sabihin mo, tuloy-tuloy. So, ilang bagay po ang nais kong huwag ninyong makakalimutan. So, ang unang bagay na nais kong ipaalala sa inyo, God has called you to a high and holy destiny. Tinawag ka ng Diyos sa isang mataas at banal na pupuntahan. God has called you to a high and holy destiny. Number 2, believe that the Almighty can raise you up as a great, formidable believer. Pananiwalaan mo na ang makapangyarihang Diyos ay kaya niyang itaas ang isang pambihira, yun pong formidable, ay causing fear or awe, or very difficult. So yun pong formidable belief, na ibig sabihin kaya kang lagyan ng Diyos ng isang pambihirang pananiwala sa Diyos na hindi kayang sirain.
Kahit anong pagsubok, hindi mababasag yung iyong pananampalataya because that is formidable belief. Kaya kung hihingi ng patotoo, ikaw ay tumingin lang sa akin at maunawaan mo kung ano ang formidable belief in God. Believe that you are a Filipino, a special race. Believe that the Philippines is a great nation. Dahil yung nasa kontinent, yun po ang mahihirapan sa lindol. Pero yung I-cell, kakaiba po ang gagawing pagkilos ng Diyos. We are islands. 7,113 islands. Pero 7,108 na lang dahil lumubog na yung 5 island. Kaya kung titingnan po natin, napakapambihira po ng pagkalikha ng Diyos sa Pilipinas. Tiis-tiis lang. Narito ang kayamanan. Malungkot ako pag kayo ay minumura ng mga foreigner. Papayag ka bang aalimurahin ka at gagawin ka na lang na katulong? Samantalang dito, ikay may katulong. Tinanong ko ang isang babae ng kaibigan ko, asawa ng kaibigan ko, isang babae. Sabi ko, bakit po may edad kayo sa akin? Bakit po ikay ayaw na yata sa Amerika? Eh, paano ka naman mag-i-enjoy doon, pastor? Dito, may katulong ako doon. Wala, ako ang katulong ko. Kaya iba po ang Pilipinas. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan makita mo na kakaiba ang Pilipinas. Amen? Ibang-iba ang Pilipinas. Magtiis-tiis ka lang. Magtiis-tiis ka lang. Napakalapit na. Amen? So, ngayon ating unawain, ang pangatlo po na dapat na wag mong aalisin sa iyong isipan. There is a pattern of the mighty. There is a pattern of the mighty. Meron pong isang iyong laging aalalahanin kung paano kumikilos ang Diyos. Kapag nasa iyo po yung katapangan sa pananampalataya at paniniwala, at naalala ko ang isang example ng isang sarhento ng US Marines. At itong sarhentong ito, nung mamatay siya lately, so nung 2009 yata siya namatay, sa kauna-unahang pagkakataon isang sarhento ng US Marines, ang pangalan ay ipinangalan sa isang USS aircraft. Benavides ang kanyang apelyido, siya ay isang Mexican. At sinuri ko kung bakit siya ay ang pangalan niya ay pangalan ng aircraft carrier ng Amerika. Grabe pala itong si Sergeant Benavides. Yung kanyang pagsunod sa kanyang mga superior officer at yung kanyang kagitingan at kabayanihan. Nung sila ay lumusob sa isang Vietcong infested area doon sa kanilang misyon, bumagsak ang kanilang helicopter pero silang lahat ay nakatalon nung nagliliyab na helicopter pero sugatan ang mga kasamahan niya. At yung radioman ay patay. At napakalayo sa kanya nung radioman, kaya ang ginawa niya, sa kabila ng mga balang nagliliparan, tumakbo siya. Dahil ibig niyang mailigtas ang kanyang superior officer at iba pang mga kasamahan niya doon sa helicopter na nag-crash. So nakatawag siya pero walang makababang rescue helicopter dahil nga napakaraming kalabanan, ang putukan, ang mga anti-aircraft, hindi makalapit sa kanya. Sa kabila noon, hindi niya alintana ang 8 tama ng bala sa kanyang katawan. Kanya pa rin kinuha ang kanyang commanding officer at binuhat niya ang commanding officer hanggang sa makarating at nakalusot ang rescue helicopter at inilagay na silang 8. Ikasyam pala siya, 8 ang iniligtas niya
at inilagay siya, tadtad ng tama ng bala, at puro dugo ang kanyang mukha, at tinakpan na siya ng cadaver, yung pinakang sisidla ng patay. At pinagalitan niya yung sundalo, "Buhay ako! I'm alive! Bakit ilalagay mo ako sa jacket?" At nagulat yung rescuer dahil sa 8 tama ng bala, siya ay nabuhay. At nagkaroon siya ng Medal of Honor, yung purple medal, bihirang ibigay yun. Why? Dahil doon sa kanyang puso at isipan, nakatuon ang kabayanihan. Kung ibig mo na maging bayani ka sa pananampalataya, ang basahin mo ay yung buhay ng mga nabuhay sa pananalig. Wala sa hanap buhay ang kasaganaan. Ulitin ko, wala sa hanap buhay ang kasaganaan. Ito'y nasa buhay na pakikipag-ibigan kay Hesus Kristo. Ang banal na Espiritu, learn from the veterans. Ang banal na Espiritu ang nagpapabanal. At sa Hesus Kristo ang nagbibigay ng pagkamasunurin. At ang kanyang kamatayan sa krus ang naglinis sa iyo at sa akin. Hindi ko kayo hahamunin kung kayo ay mapapahamak. Hinahamon ko kayo sapagkat sa Diyos lamang magbubuhat ang lahat ng ating biyaya at pagpapala. Amen? So, atin pong unawain. Bago ko tukuyin ang 3 mahalagang katotohanan, number 1, at ito po yung ating tatayuan, introduction lang po itong 3 ito. God has called you to a high and holy destiny. Hindi ho pwedeng hindi ka magtagumpay sa hinaharap. Believe that the Almighty can raise you up to a formidable belief. There is a pattern of the mighty. Meron pong pagkakatularan ang mga malakas at makapangyarihan sa kanyang pananampalataya. It's only the violent that shall take the kingdom of heaven by force. At yung 3 pong ating gagawin. Number 1 is to believe and to declare. Ang number 2, and to have a great expectation. Ang number 3. So, una, nais kong dalhin kayo sa isang panalangin at repeat after me. Ito po ang panalangin ng mga mighty men and women of God. Sundan mo ang panalangin. Say to God, "Make me little once again, dear Lord. Make me little in mind, soft in heart, trusting in soul. Please, bring me back to that age of spiritual innocence, when I simply believe that you are a powerful and fully capable of doing precisely what you claim that you can do." Sa simpleng Tagalog po, gawin mong ako ay katulad ng isang batang muli. Minamahal kong Panginoon. Gawin mong maliit lang ang aking isipan at gawin mong malambot ang aking puso. At gawin mong laging nagtitiwala ang kaluluwa ko sa iyo. Ako'y nakikiusap. Ibalik mo akong muli sa edad ng espiritual na kawalang muwang innocence. At yun yung panahon ng panimula ng aking pananampalataya, O Diyos, na basta pinaniniwalaan na lang kita na ika'y makapangyarihang Diyos at kaya mong gawin ang sinabi mong iyong gagawin. Hello? Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta
sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan, at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa P.O. Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. In 1980, idinaan kaming mag-asawa sa 13 years of poverty. Hindi naman po nagkukulang sa pagkain, hindi naman nagkukulang sa pera. Pero yung 13 years po yun ay training. Yun po yung tinatawag na bootcamp training. Titingnan na kung aasa ako sa Diyos. At ang isang napakaganda ay ang asawa ko ay cooperative. Kami ay nagtiwala. Hindi alam ng aking magulang, hindi alam ng kanyang magulang kung may pera kami o wala. Nagsanay kaming umasa at magtiwala ay sa Diyos. Madalas kaming magkahawa kamay at madalas kaming umiiyak sa Diyos. At laging tumutugon ang Diyos. That is
the age of spiritual innocence that you simply believe that God can bless you. Amen po ba? Ikaw ay simpleng naniniwala na kaya kang pagpalain ng Diyos. Yun po ang huwag mong aalisin sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya nga, hindi susunod ang aming mga anak kung hindi niya nakita at hindi nila naranasan na sila'y nakatira sa suite ng Manila Hotel for 1 week. Libre kaming lahat. Hello? At hindi yun kaya ng aming hanap buhay. Bago ang mga suite ng hotel at pag kami nag-abroad, nasa suite din kami ng mga 5-star hotel. Bakit? Dahil ang Diyos po ay mahusay na employer. Amen. At hindi rin po ako nanghihingi ng pamasahe sapagkat I always obey what God demands from me. Obey the demands of God and God will give you your demand. So, hear me clear. Obey the demands of God and He will obey your demand. Serve me. Yes, Lord. Kaya maglingkod ka sa Diyos. Amen? Nasa hanap buhay ako sa heavy equipment sales. Pero ang alas 12 ko, nasa mga Bible study ako. At sabi ko, Diyos ko, gusto ko nang mag-full time. Sabi nung isang lingkod, wag muna Greg, mabutit may pamasahe ka pa ngayon dahil may sweldo ka. Hintayin mo ang oras ng Diyos. At pag oras ng Diyos, hindi ka magkukulang. Amen? Wait for the perfect timing of God. Huwag kang titingin sa pangkasalukuyan dahil ang walang hanggang buhay ay nakikinig lagi sa Diyos. Nung sabihin ng Diyos, maghanda ka na, mag-ayusin mo na ang garahe mo, bibigyan na kita ng kotse. So anong gagawin ko? Eh di sundin ng Diyos. At marami ang ngingisi-ngisi. Merong isang vice president ng korporasyon. Nung kami magkasalubong, alam ko naman ang taong mapanlait. Ibinaba yung kanyang windshield, dumura. At siya, hindi siya maunlad pagkatapos magretiro. Ako, ayos lang. Amen? Dahil kapag Diyos po ang iyong pinaglingkuran, hindi ka po masisilat. Amen? Sa salitang kalye, hindi ka masisilat. Lagi kang may pagpapala, lagi kang may biyaya, at ikagugulat mo na ang Diyos nga pala ay napakabuting paglingkuran. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti. Ngayong gabi, nais kong makita mo ang kahalagahan. Ngayon, to believe, it start in prophecy. Ang paniniwala po ay nagsisimula ay sa prophecy. And what is prophecy? Yung nakatakdang gagawin ng Diyos later. At ang pinakamagandang halimbawa ay ang nasa 1 Kings. Sa 1 Kings 17. At doon ay makikita natin ang isang napakatinding pagkakataon na sinabi niya doon sa 4 na may ketong, nag-usap yung apat na may ketong. At ito po sa 2 Kings 7 verse 1. 2 Kings 7:1. Makinig kayong mabuti at hindi kayo manghihinayang na sundin ang Diyos. 2 Kings 17:1. 2 Kings 7:1 pala, 7:1. 2 Kings 7:1. Then Elisha said, 2 Kings 7:1, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gates of Samaria. So sa Israel po ito. So pansinin po natin, taggutom. Ilang araw na ang kinakain
nila ay kung hindi tain ng kalapati, ay ulo ng asno. At yun po hindi nila kinakain sa panahon ng kasaganaan. At ang isang nakalulungkot, pati sanggol ay kinakain na dahil wala nang makain, walang inumin, walang pagkain. Pero sa sandali ng krisis, magpapadala ang Diyos ng mensahero. At si Elisha ang pinadala niya. And what is the prophecy? Tomorrow. Tomorrow, about this time. Kung 2:00 ng hapon, hindi ko alam, ano halimbawa, 2:00 ng hapon, bukas 2:00 ng hapon, babaha ng pagkain sa Samaria. Parang sinabi rin ng Diyos kay Sarah, next year, in the time of light, babalik kami at magkakaroon ka ng anak. Magdadalang tao ka kahit ikay baog. Kapag iyo pong pinaniwalaan ay ang salita ng Diyos, hindi ka po magsisisi. Hindi ka po malulungkot. So, yun pong declaration ay galing sa Great Expectation at yung Great Expectation ay galing po sa prophecy. Amen. Ngayon, sino ang unang nakinabang nitong propesiya? Yung 4 lepers. So, nag-usap yung 4. Dahil bawal silang pumasok sa lungsod, ang pagkain lang niya ay yung itinatapon ng nasa loob ng bakod ng Samaria. Eh ngayon, wala nang maitapon dahil gutom sa loob. Kaya sa labas, gutom din sila. At nag-conference yung 4. Sa loob, pag pumasok tayo, patay tayo. Dito sa labas, pag wala tayong ginawa, patay din tayo. At naisip nila, sa kampo ng mga kalaban, maraming pagkain. Sa loob, patay tayo. Sa labas, patay tayo. Doon, may pag-asa tayo. Hello? Ang isang tao na nasa imposibleng kalagayan ay gagawa ng lahat ng paraan. Hindi nila alam na merong ipinahayag ang Diyos na babaha ng pagkain kinabukasan dahil ang Diyos, dahil na ipahayag na ang gagawin ng Diyos nung gabi, nagpatayan yung buong mga sundalo. Kaya, wala ng mga sundalo at yung iba naman ay nagtakbuhan, iniwan ang mga pagkain. Kaya pansinin po natin, wala silang narinig na sermon, wala silang narinig na propeta, o pumunta kayo ron, marami ron pagkain. Wala. Ang kanilang inaatupag ay problema nila sa kanilang gutom. Sa loob, patay tayo. Dito sa labas, patay tayo. Doon, pwede tayong mabuhay. At nung sila'y pumasok, napakaraming pagkain. At ang sabi sa verse 9, hear this. Hear this clearly. Sapagkat kapag hindi mo ginawa itong verse 9, titigil ang iyong pagpapala. At ang sabi sa verse 9, ano po ang sabi? Then they said one to another, we do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore, come, that we may go and tell the king's household. So, nung masumpungan nila yung masaganang pagpapala ng mga pagkain at kung ano-anong mga kagamitan, ang sabi nila, what we are experiencing now is good tidings, good news. Nasa atin na ang mga pagpapala at biyaya. Kaya kasalanan natin kapag nagpaumaga tayong hindi natin ikinukwento, kasalanan mo kung yung nababalitaan mo sa revival ay hindi mo ikinukwento sa iba. Kaya napipigilan ang himala sa iyong buhay. It will be a sin if you will not tell the good news that you receive from the revival. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti kung naririnig ninyo ako na pahayag ako ng pahayag. At maraming taon, at isa-isa nang nangyayari yung aking sinasabi. Why? I am declaring because I have great expectation from God. I am declaring what is prophesied for my hearing. Nakukuha niyo? Kaya nga pag sinabi kong ikay yayaman at ikay magiging napakayaman at ikay magiging mayamang-mayaman, believe it. Because that is prophecy. That is good news. Amen. Hallelujah.
Kaya nga, ang Diyos po natin ay napakaganda sapagkat ang pagpapalay hindi galing sa hanap buhay. Ang pagpapalay galing sa supernatural na paggawa ng Diyos sapagkat maraming tao ang may pera pero hindi sila aambag para ang Ebanghelyo ipangaral. Kaya siya pipili ng mga taong may alam sa Ebanghelyo at yung supernatural na paglipat ng kayamanan ay ibibigay sa iyo, sa bawat isa. Believe the prophecy. Oh, salamat at buhay kayo. And then declare the prophecy. Amen? Sa Romans 4, may pangako ang Diyos kay Abraham. Verse 13. Ipakikita ko po sa inyo kung paano mo ipapahayag ang propesiya. At ang sabi po dito, for the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. So pansinin po natin, saan ka dito kabilang? Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang sa mga anak na pisikal ni Abraham. So, for the promise that he should be the heir of the world, so yung pangako ng Diyos kay Abraham na siya'y magmamana ng buong daigdig, ay hindi para kay Abraham lang, hindi para sa mga anak lamang ni Abraham, hindi sa mga anak na naging lahi ni Abraham dahil sa batas, kundi pati yung mga anak niya dahil sa kanilang pananalig. So we are children of Abraham because of our righteous faith. So anak ka ni Abraham, apo ka ni Abraham. At yung pangako ng Diyos sa kay Abraham at sa lahi niya, mamanahin nila ang buong daigdig. Wow! Kaya malaki ang ating yaman. At ang sabi sa verse 16, therefore, it is of faith that it may be by grace. To the end, the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. So yung pangako na ang buong daigdig ay ibibigay niya kay Abraham, hindi lang sa mga anak niyang pisikal, kundi sa lahat ng nananalig kay Hesus Kristo, yung pangako ng Diyos ay kanyang ipatutupad. Is Jesus your Lord? Then sa iyo ang pangako na sa iyo ang buong daigdig. Hindi mo pa man ito maunawaan. Mauunawaan mo rin. At paano mo kakamtin ang daigdig? Verse 17. As it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed. Even God who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were. So nandito po ang sikreto. Calleth those things which be not as though they were. So you will use your faith. You will use your mouth to declare what the promise of God is. When you declare ang pangako ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Biblia, whatever you say with your mouth, believing that what you say it will come to pass, and it shall come to pass. When you say to this mountain, go yonder to the sea, it will obey your command. Oh, purihin ang Panginoon. So ating unawain kung paanong nilikha ng Diyos ang mga hindi nakikitang nakita, ito'y nilikha ng Diyos by declaration. Let there be light. Kaya nga kung ikay magpapahayag at gagamitin mo ang iyong pananalig at paniniwala that you are called to a high and holy destiny. If you continue in believing that the Almighty can raise you up as a great, formidable believer,
mangyayari yan sa iyo. Amen? Hindi ka titingin sa hanap buhay, hindi ka titingin sa mana, hindi ka titingin sa kung sino-sinong tao. Ang Diyos ang gagawa ng connection. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, the Boaz connection is a generational promise. At yung pangalawa, yung Cyrus connection, ang mga mayayamang hari ang tutustos at tutulong sa iyo. Kung babasahin mo ang Isaiah 60 hanggang 66, kanyang imumove ang mga kaharian para tustusan ang Ebanghelyo. At siya'y hahanap ng mga lalaki at babae na magtitiwala sa kanya. At susunod. Calling those things which be not. Ipinapahayag yung mga bagay na wala. Glory. Nung maitayo namin ang bahay, kulang ang budget dahil wala naman talagang budget. That was 1979, 1980, early part of 1980. So I used the declaration. Dito magkakaroon ng sopa, dito magkakaroon, kaming dalawang mag-asawa, para kaming baliw. Dito wala kaming pera, pero meron kaming pananalig. So we keep on declaring, dito. Alam niyo ang ibig sabihin ng dito, D-I-T-T-O? Ang ibig sabihin the same. At sa nurse, pag sinabing stop, immediately, dito stop. Na ibig sabihin, yung aming ipinapahayag na aming pinaniniwalaan, ina-activate namin ang buong pwersa ng langit na magkakaroon. Kung hindi man karon, sa ilang panahon, magkakaroon. Amen? Kung hindi man ngayon, sa isang araw, magkakaroon. At dahan-dahang nagdatingan ang mga kailangan namin, dahan-dahang nagdatingan ang lahat ng kakailanganin. At kami ay pwede nang umawit, you are awesome in our house. Nakukuha niyo po? At dahil nga, kami nasanay na umasa sa Diyos, kaya nang sabihin ng Diyos, Greg, mag-broadcast ka. Pera po. Mag-broadcast ka. Pera po. Mag-broadcast ka. Dahil hindi ka kikilos kapag walang pera. Pero sa sandali na sumunod ka sa Diyos, susunod ang pera. Amen po ba? Kaya nga magsanay ka na maging masunurin sa Diyos. Calling those things which be not. Ipinapahayag yung mga bagay na wala. At ito ay darating. So nung sabihin ng Diyos na ako'y magkakasasakyan, lahat ng sasakyan inililayhan ko. Lahat ng makita ko habang nakaupo ako sa bus, sasakyan ko. Hanggang dumating, after 13 years, nagkasasakyan na kami, pero dahil nga, hindi ko na kayang tustusan ng sasakyan dahil nagtayo kami ng bahay. Naniwala kami, if you have great expectation, you will have great declaration. And if you continue on declaring, magugulat ka po. One time, hindi na naman namin kailangan ang malaking bahay. Pero, yun pong memory recall. Diyos ko, ang magulang ko po, 2 floors ang bahay nilang itinayo ng magkasunod sa probinsya at sa Quezon City. Ang biyanan ko po, ang lahat ng bahay nila, 2 floors. Kami lang po ang 1 floor. Pwede po bang gawin mo 2 floors? Tahimik ang langit. At dahil nga po walang budget, so tandaan mo po ito, pag pangarap, yan po'y namamatay muna na katulad ng binhi. So hindi na namin in-insist yung 2nd floor. Pero dumating ang takda ng Diyos na nagtayo yung nakabili ng lupa at dinikitan kami, kaya no other choice kundi magpa-2nd floor para hindi kami bahain ng ulan. May pera ba kami? Pananalig meron. At nung simula namin sa kakarampot na salapi, nakakagulat. Dahil sunod-sunod na dumarating yung kailangan sa construction. Kaya nais ko pong ipaunawa, if you have great expectation, saan galing yung great expectation? From the prophecy. And what is the prophecy of God to you? That you will be filled
with grace, that you will be mightily blessed, that you will be prospered in your spirit, soul, and body, and as well as material thing. Hindi mo po hahanapin yun, pero idaragdag sa iyo ng Diyos dahil consistent ang iyong great expectation. So, you have great declaration. At magugulat ka na lang at ikay luluha sa Diyos dahil pag binalikan mo, kakaiba ang paraan ng Diyos. Kaya ngayon pong gabing ito, one night before the final night tomorrow, ang utos ng Diyos sa bawat isa sa atin, have a great declaration from your great expectation, calling those things which be not as though they were. Kaya simulan mo nang ipahayag yung mga iyong pinananaligan sa Diyos. Amen po ba? Bow down your head and let us pray. O Diyos, aking Ama, sinunod po kita, banal na Espiritu, ipinahayag ko ang napakatinding iyong ipinag-utos na ang bawat isa ay gagawin mong pinagpala. Kaya tulungan mo sila na matuto out from the prophecy, magkaroon sila ng isang great declaration from their great expectation from the prophecy. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa aming pagpapatuloy na paggawa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang lahat, bawat isa ay nagsabi ng Amen. Sabihin mo, nasa akin na. Ilakas mo, nasa akin na. Nasa akin na. In Jesus' name. Amen, amen. So, ikaw na po ang bahalang magdesisyon. Amen? Basta ang titiyakin ko sa inyo, maganda pong sumali sa desisyon ng Diyos. Amen? May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Nung marinig ko kanina sa YouTube si Benny Hinn, na talagang kailangang iyong aminin kung ano talaga ang iyong kalagayan sa buhay. At inamin niya na ang kanyang utang ay 2.5 million US dollars. Yun po ay sa praise-a-thon ng TBN. Eh kung nagkaroon po ako ng lakas ng loob at hamon, kung titingnan po ninyo ako, relax, maaliwalas lagi ang mukha. Pero yung hindi ninyo alam, pumapailan lang ang mga programa sa radyo, telebisyon, TBN, Asia, EBN, mas matindi po ang gastos ng EBN, at ang Zoe Light TV. Tayo po ang isa sa maraming palatuntunan sa telebisyon. Pero ang hindi ninyo alam at nais kong inyong malaman para madala ninyo sa panalangin at tiyak kong kayo'y pasasaganain ng Diyos. Ang pagkakautang po ng ministeryo, hindi po sa akin personally, wala po ako. 5,159,000. Yun po yung current na total na aking mga bayaran. Hello? Kaya niyong mabuhay na walang stress? Manalig ka sa Diyos. Amen? Cross over and possess the land. Doon po sa amount na yon, sa 5,159,000, yung lahat po ng verses na iniutos sa akin ng banal na Espiritu, bumagsak po yon sa Deuteronomy 9:1. At ang sabi niya, ito ang iyong gagawin, at nagsunod-sunod na po ang kapahayagan, prophecy. Prepare the road and clear the way. Tingnan natin sandali ang Deuteronomy 9:1. Nais kong inyo pong maunawaan yan. Kapag ang ministeryo naging debt-free,
Pansinin po natin, sabay-sabay po yan, bukod po dun sa Prayer Mountain, yung rehabilitation ito. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.